pag-aaralan po natin yung napakahalagang bagay sa buhay Kristiyano. Ito po yung pananatili sa Panginoon sa pamamagitan po ng mga verses mula sa Juan chapter 6. Bago tayo magsimula, tayo po muna lahat ay yumuko at manalangin. Diyos sa manaming banal na nasa langit, salamat po dakilang Diyos sa iyong pag-ibig sa amin, na noong kami ay mga kaaway mo at mga makasalanang karapat-dapat sa kahatulan, inibig mo kami ng walang kondisyon at sa pamamagitan ng banal na dugo ng Panginoong Hesus, ay nilinis mo kami mula sa lahat ng aming pagkakasala. Pinagkalooban mo kami ng buhay na walang hanggan at binigyan mo po kami, Amang Diyos, ng karapatan na maging iyong mga anak. Hindi lang yun, Amang Diyos, kundi matapos ng maligtas ay inilagay mo kami sa iyong maluwalhating iglesia. Bagaman pwede nyo na kaming pabayaan, subalit hanggang sa ngayon ay iniingatan mo kami, patuloy po ninyo kaming inaalagaan at pinagkakalooban ng lahat ng aming mga pangangailangan, lalo na po sa espiritual, sa pamamagitan ng iyo pong iglesia. Kaya dalangin po namin, dakilang Diyos, na lahat ng mga naligtas ay magkaroon po ng pusong desperadong manatili sa iyong iglesia hanggang sa ikalawang pagdating ng Panginoong Hesus. Para sa mga kapatid po namin, Amang Diyos, sa umaga na ito na wala pa rito, sa mga patungo pa lamang dito, ay pakiingatan po sila, naway makarating sila at makapiling po namin sa mahalagang oras po na ito. At doon sa mga kapatid po namin na maaaring hindi makadalo, kung ano man yung kanilang dahilan, kung sila man po ay nasa mga karamdaman, nasa panghihina, o nasa pagkaabala sa ibang mga gawain, aming dalangin na samahan po ninyo sila, Amang Diyos, pakiingatan nyo pa rin sila, at pagkalooban sila, Amang Diyos, ng mga biyaya na kailangan nila upang sila po ay hindi matisod, kundi makapagpatuloy pa rin sa kanilang buhay Kristiyano, at sa mga susunod po ng mga gawain ay makapiling nawa namin sila. At sa lahat ng mga kapatid na nagkakatipon po ngayon at dinadalangin po namin na samahan kami ng Espiritu Santo, nawa ay buksan ang aming puso at ang aming isip at matanggap po namin ang iyo pong salita at maitanim po ito sa aming puso. At ako din bilang tagapangaral, humihiling na ang iyong banal na salita ay ipakilagay sa aking mahinang bibig. Hayaan mo po ako na magpatotoo ng ayon sa iyong salita. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Hesus, naming tagapagligtas. Amen. Buksan natin sa ating mga Biblia, Juan chapter 6. Sa bagong tipan po, Ebanghelyo ayon kay Juan, chapter 6. Chapter 6, verse 67 hanggang 69. Awit, chapter 6, verse 67 hanggang 69. Basahin po natin ang sabay-sabay, 67 hanggang 69. Kaya't sinabi ni Jesus sa 12, ibig din ba ninyong umalis? Sumagot sa kanya si Simon Pedro, Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Kami sumasampalataya at nalalaman namin na ikaw ang banal ng Diyos. Muli magandang umaga po at welcome sa ating Lord's Day. So dito, sa ating binasa, ay kausap ni Jesus yung kanyang mga alagad. Nag-alisa na. Yung ibang mga alagad, yung mga sumunod sa kanya, ay nag-alisa na. Nagtanong si Jesus, sabi dun sa verse 67, ibig din ba ninyong umalis? So, katunayan, ito po ay tanong ng Panginoon sa atin araw-araw. Madalas ay hinaharap natin tong tanong na ito dun sa araw mismo ng mga pagtitipon natin, ng mga gawain natin. Ibig sabihin ng umalis ay, mananatili ka ba sa Panginoon o mananatili ka sa ibang lugar, sa ibang bagay, gagawa ka ng ibang bagay? Hindi ba? Ngayon ay nandito kayo. So, tama yung desisyon po ninyo. Tinanong kayo ng Panginoon kanina, ibig din ba ninyong umalis? O, hindi, ayaw natin umalis, di ba? Sa church tayo kahit anong mangyari, kaya nandito po tayo. Kahit maraming problema, kahit tinanong ko po kanina kung kumusta kayo, kung wala bang problema, meron tayong problema, hindi naman nawawala yan eh. Meron ba dito na hindi dumadaan sa mga kahirapan? Kainggit ka naman. Lahat tayo may kahirapan, meron tayong kanya-kanyang mga pagdurusa, hindi ba? Kung dahilan lang para iwanan ng church, napakarami.
Hindi maubusan ng dahilan. Kaya tinan po ninyo, may mga leader dito, may mga church leaders dito. Pag nag-follow up kayo, dun sa mga brothers and sisters na titigas talaga ng ulo at ayaw manatili sa church, ang daming dahilan, di ba? Kasi brother, ganito. Ngayon naman, yung mga leaders naman, kung mamahal sila, hindi magpapaliwanag naman. Brother or sister, hindi dapat ganyan. Dapat ganito. O pagka pinaliwanagan ng gano'n ng mga leader, mangangatwiran yung member o hindi na? Mangangatwiran pa din. Kasi talaga ganito kasi. Wala talagang katapusang paliwanagan. Bakit? Hindi naubusan ng dahilan Hindi ba? Kaya kung dahilan lang para iwanan natin yung church, iwanan natin yung Panginoon, dami. Kaya tinampunin nyo, marami nang umalis. Hindi ba? Dito po sa Castillejos Church, kaya nyo pang bilangin? Meron ba kayong meron kayong census nung mga nagsipag-alis na sa church? Di natin alam kung save sila o pero nagsipag-alis sila. Meron ba kayong census? Hindi. Alam nyo kung ba't hindi natin binibilang? Ang lungkot Di ba? Ang lungkot, yun yung bilang na napakalungkot kung bibilang-bilangin pa natin. Ang lungkot. Hindi natin binibilang. Pero marami nang umalis. Hindi ba? Kung sana nga lahat na natili, o di sana punong-puno po tayo, hindi ba? Di ba ang sarap tingnan, di ba, kung yung bilang natin ng mga naligtas at nananatili sa church ay pirming paakyat. Pero hindi ganun yung nangyayari. Ewan ko sa inyo dito, kung ano yung experience ninyo pagdating dyan sa progreso ng bilang ng mga nananatili sa church, okay? Pero ang nangyayari, hindi naman talaga tuloy-tuloy na paakyat, hindi ba? Ano nangyayari? Pag Bible seminar, woo! Pagkatapos, biglang biglang magpa-plateau yan, di ba? Tapos, biglang magbabawas. Kukonti. Pagkatapos Bible seminar naman, aakyat na naman yan. So parang roller coaster kung titingnan po natin. Kung i-graph natin, yung attendance ng church natin, parang roller coaster, di ba? Ang saya pag maraming nananatili. Ang lungkot naman kapag pababa yung bilang. Lalo na sa mga pastor, sa mga minister, naku po, ang sakit po sa ulo niyan. Minsan ay hindi na kami makakatulog, kakaisip, saan nagpunta yung mga yun? Nasa na sila? Ano nangyari? Bakit sila umalis? Kaya may tanong dito si Jesus, ibig din ba ninyong umalis? Anong ibig sabihin po nung ibig din ba? Yung mga umalis, ginusto po nila. Naintindihan niyo po? Mas inibig nilang umalis kesa yung Panginoon. Mas mababaw yung pag-ibig sa Panginoon kesa dun sa ibang mga priorities nila. Kaya maraming dahilan, umalis sila. Umasa po ako na sana kayong mga nakikita ko dito ngayon ay manatili sa Castillejos Church hanggang sa dumating na si Jesus. Kasi matutusin itong tanungan nito ni Jesus at ng mga alagad ay parang malungkot di ba? Ibig din ba ninyong umalis? Pero kung tutusin, ito'y tanungan sa pagitan ni Jesus hanggang sa atin Hindi lang ito sa pagitan ni Jesus at ng mga alagad 2,000 years ago, kundi ito po'y tanungan sa pagitan ni Jesus at natin. Tinatanong tayo ni Jesus. Maaring nandito kasi kayo ngayon. Maaring nandito kayo ngayon. Pero maaring napilitan lang kayo ngayon. Di ba? Kaya kung pag-uusapan natin kung sa puso ba ninyo, ano ba talaga yung mas ibig ninyo? Kung ihahayag natin yung puso natin ngayon sa harapan ng Diyos, dito ba talaga ninyo mas ibig? O meron sana kayong mas gustong puntahan na iba? Hindi niyo po kailangang sumagot sa salita, pero kailangan ninyong tanungin yung sarili po ninyo. Ibig din ba ninyong umalis? May plano ba kayong umalis? Hindi ba? Kailangan po ninyong tanungin yung sarili ninyo. Tayo, hindi kasi tayo ordinaryong tao. Tayo ay mga tagalangit. Tayo ay mga mamamayan ng langit. Tayong mga tagalangit ay kinakailangan matagpuan ng Panginoon kung saan tayo inaasahan ng Panginoon sa mga sandaling inaasahan tayo ng Panginoon. Kagaya ngayon ay araw ng Panginoon, Lord's Day. Sa araw ng Panginoon, lahat ng mga anak ng Panginoon ay nasa harapan dapat ng Panginoon. Tama po? Pero yung iba umalis. Saan sila napunta? Kaya nung dumaan na yung pick-up service, bumusina na, pip, pip. Lalabas yung anak, ay, si Papa, si Mama, umalis.
Umalis. Nagpunta sa ibang lugar. Kaya nung sinundo, wala siya doon. Yung iba naman, nandoon pa sa bahay, pero walang balak umattend, inutusan pa magsinungaling yung anak. Nak, sabihin mo, pag dumating na yung sundo, umalis. Kaya nung sabi ng anak, umalis daw po. Yung mga nagsusundo dito, may ganun kayong experience? Meron? Meron, di ba? Hindi talaga nawawala yan eh. Kasi nangyayari po talaga sa atin yan. Ako po'y taga-sundo din noon. Nagda-drive din ako ng church car. Nusundo yung mga brothers and sisters. Naku po, ang daming kalungkutan at sama ng loob yung inaabot namin dahil sa mga ganito pong eksena. So, paano pa kaya yung nararamdaman ng Panginoon? Hindi ba? Gaano pa kaya katinding kalungkutan yung nasa puso ng Panginoon kapag ganun po yung eksena? Tandaan po natin tayo po yung naligtas. Hindi natin dapat iwan yung Panginoon. Kaya dito, sabi dito ng Panginoon, ibig din ba ninyong umalis? Sabi dun sa verse 68, sumagot sa kanya si Simon Pedro, Panginoon, kanino kami pupunta? Tinatanong tayo ng Panginoon, ibig din ba ninyong umalis? Dapat ang sagot natin ay yung title ng sermon natin ngayon. Panginoon, kanino ba kami pupunta? Hindi ba? Kanino ba tayo dapat pumunta? Sabi dito ni Pedro, kanino kami pupunta? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Tayo po ay nakatagpo ng buhay na walang hanggan sa harapan ng Panginoon. Hindi ba? Sa pamamagitan ng mga salita ng buhay na walang hanggan, naligtas po tayo at nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Dati nananampalataya naman na tayo sa Panginoon. Naniniwala na tayo sa Panginoon. Meron na tayong kanya-kanyang relihiyon. Hindi ba? Pero hindi naman tayo nakarating sa buhay na walang hanggan. Ang kalooban ng Panginoon, hindi lang yung manampalataya Sabi dun sa Juan 6:40, ito ang kalooban ng Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya ay sumampalataya. O doon sa sumampalataya, nakarating na tayo doon, di ba? Pero hindi kasi natapos doon yung verse Sa kanya ay sumampalataya, may karugtong, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung pananampalataya ay dapat makarating sa buhay na walang hanggan. Salamat po talaga sa Panginoon. Alam po ninyo, napakaraming churches sa Pilipinas. Kung tutuusin, dapat maganda yun, di ba? Pero sa realidad, napakadelikado po nun. Alam nyo kung bakit? Madali tayong madaya. At nadaya nga tayo noon. Dahil sa dami ng mga churches, inisip natin, lahat ng church totoo. Lahat ng church, pareho lang naman yan. Iisa lang naman yan. Iisa lang naman yung Panginoon. Iisa lang naman yung Biblia. Bible din naman yung inaaral nila. Kaya siguro tama din naman dito. Tama? Nag-isip tayo ng ganun. Delikado po yun. Kung wala tayo sa katotohanan, makakarating tayo sa pananampalataya, pero mali. Kaya walang buhay na walang hanggan. Hindi ba? Dati na tayong may paniniwala. Pero salamat talaga sa Diyos. Isipin po ninyo, paano tayo nakarating sa katotohanan? Nais ng Diyos, lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Paano tayo nakarating sa katotohanan? Alam mo ba ninyo kung gaano kahirap bago kayo naligtas? Hindi sa inyo Hindi sa inyo. Sa church. Alam niyo ba kung gaano kalaking halaga yung binuno ng brothers and sisters para maidaos yung Bible seminar? Paano plinano yung pick-up service, paano inassign yung mga magluluto, paano naghanda yung mga nangangaral, paano hinahanda itong gusali. Kapag may problema dito, kailangan maayos lahat bago yung Bible seminar. Alam niyo ba kung gaano kahirap yun? Pag nagmi-meeting yung mga leaders, kumusta? Bago Bible seminar, nagmi-meeting kayo, di ba? Madali o mahirap? Hirap, di ba? Ang daming kailangan i-consider, ang daming kailangan isipin. Tapos dumating tayo sa church, umupo tayo, di ba? Napakaginhawa. Maganda yung upuan, may mesa pa tayo dyan. Tapos, grabe yung ceiling fan ninyo dito. Umati ka po, haba ng pila. Tapos napakaganda ng sound system, ang laki ng projector, di ba? Tapos yung Castilleos Church, nag-iimbita ng mga preacher na talagang may papaliwanag sa inyo ng malinaw yung salita ng Diyos. Hindi mga basta-basta preacher, kundi yung mga preacher na talagang subok para ipangaral sa inyo yung salita ng Diyos kasi malaking church kayo Hindi ba? Yung broadcasting nagkakaproblema, sa kalagitnaan ng Bible seminar, nag-troubleshoot.
Daming abala, hindi ba? Pag masama pa yung panahon, naku, problema. Basa-basa, lalo na yung mga nagdadrive, naku, basa yung mga yan. Lipas yung kain ng mga yan. Tapos tayo, umupo, nakinig at nakarating sa pagkakilala ng katotohanan. Di ba? Huwag po ninyong kakalimutan na isipin kung paano kayo nakarating sa pagkakilala ng katotohanan kasi sa side natin, madali lang nung nasave tayo. Di ba? Tayo'y sinundo, inasikaso, inalaga. Para tayong mga prinsipe at prinsesa dito di ba? Nung umaten tayo, pagkatapos naligtas po tayo. Alam niyo po, yung body of Christ ang nagdusa para ma-save kayo. Hindi lang po yung dugo ni Jesus. Yes, dahil sa dugo ni Jesus napatawad lahat ng kasalanan natin, pero hindi natin yun malalaman kung hindi kumilos yung church para sa kaligtasan po ninyo. Kung hinanap ng mga kapatid yung ginhawa, ay hindi kayo naligtas. Pero buti na lang may mga kapatid na handang magdusa alang-alang sa mga ligaw na kaluluwa kagaya natin. Hindi ba? Kaya nakarating po tayo sa kaligtasan. Nakarating tayo sa buhay na walang hanggan. Kaya nga, kung hindi natin mauunawaan yung halaga ng church, doon sa araw na naligtas tayo, kung hindi natin makikita doon yung bahagi ng church, nung araw na naligtas tayo, madali iwan ng church Hindi ba? Sabihin natin, hindi naman ako nakakalimot kay Lord. Si Lord naman nagligtas sa akin. Hindi naman ako nakakalimot sa Kanya. Nananalangin naman ako palagi. Magbabasa naman ako ng Bible palagi. Yung church, importante. Hindi natin pwedeng pabayaan. Nakarating tayo sa pananampalataya at buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng katawan ni Kristo, ng church, ng sakripisyo ng mga brothers and sisters. Kaya nga tayo ay naligtas na. Hindi ba? Napatawad tayo sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesus. Sa tulong ng Espiritu Santo, naunawaan natin yung ipinangangaral sa atin. At sa pamamagitan ng church, naging maginhawa po yung pakikinig natin ng salita ng Diyos. Kaya nga, kung talagang naligtas tayo, natural lang sa atin na ma-appreciate at manatili tayo kung saan tayo nakaunawa ng katotohanan. Tama po ba? Sabi sa 2 Timoteo chapter 3 verse 14, manatili ka sa mga bagay na iyong natutuhan at matatag na pinaniniwalaan. Yamang nalalaman mo kung kanino ka natuto. Kanino po tayo natuto? Sa Biblia. Tinuruan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Pero hindi natin maunawaan yung salita ng Diyos kung wala yung church na nangaral sa atin. Hindi ba? Kung wala yung Panginoon. Kaya nga kalooban ng Panginoon para sa mga naligtas, nagkaroon ng buhay na walang hanggan, manatili tayo sa Kanya. Tingnan natin sa Juan chapter 15. Juan chapter 15. Verse 3 hanggang 4. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3 hanggang 4. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Yung tao, tayong mga tao, nilikha tayo ng Diyos para makapiling ng Diyos, magpakailanman. Nilikha tayo para manatili sa piling ng Diyos. Pero anong nangyari? Yung mga tao, iniwan nila yung Diyos at pinili nila mabuhay na salungat sa Diyos. Nabuhay sila sa kasamaan, hiwalay sa Diyos. Pero yung Diyos paulit-ulit na nagbigay ng pagkakataon sa tao na makapanatiling kasama niya, hindi ba? Kaya doon sa panahon ni Noe, yung Diyos ay nagbigay ng pagkakataon sa mga tao na manatili sa piling ng Diyos. Sa pamamagitan ng arko, ng daong ni Noe, ano ginawa ng mga tao? Mas pinili nila yung buhay nilang hiwalay sa Diyos. Si Lot, binigyan siya ng Panginoon ng paulit-ulit na pagkakataon na iwan yung Sodoma at Gomora at manatili sa piling ng Panginoon kasama ni Abraham. Pero hindi niya talaga ginawa hanggang sa huli. Hindi talaga siya nanumbalik dun sa piling ni Abraham, sa piling ng Diyos. Yung Diyos nagbigay sa bansang Israel ng tabernakulo dun sa ilang at ng templo dun sa lupain ng Kanaan. Anong purpose nun? Yun ay para magawa ng Diyos na makapamuhay, kapiling yung mga Israelita. Ibinigay ng Diyos yun para makapiling niya yung mga Israelita. At ngayon, sa panahon natin, sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, binigyan tayo ng Diyos ng kaligtasan.
At sa pamamagitan ng katawan ni Jesus, binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataong manatili sa piling ng Panginoon habang nandito pa tayo sa lupa. Pagkatapos ng lahat ng ito, iiwan natin yung lupa, aakyat tayo sa langit, makakapiling na po natin yung Panginoon magpakailanman. Nakuha po ninyo? Paulit-ulit, yung gusto talagang mangyari ng Diyos, makapiling tayo. Manatili, ito talaga yung kalooban ng Panginoon. Lalo na ngayon, kung totoong tayo talaga yung naligtas. Ibig sabihin ng manatili, abide. Hindi ito yung pansamantalang pagpunta. Pag sinabing abide, manatili, ibig sabihin paninirahan po yun. Ibig sabihin, iiwan yung dating lugar, lilipat dun sa bagong lugar, kung saan doon sa bagong lugar, itatayo uli yung buhay niya. Yun yung ibig sabihin ng pananatili, parang paglilipat ito ng bahay. Hindi ito yung pansamantalang panuluyan. Long term. Ganyan po yung pananatili. Pero may mga hindi nananatili. Yun na nga yung malungkot doon. Kaya babalikan po natin sa main verse natin. Nagtanong si Jesus, ibig din ba ninyong umalis? Bakit umaalis yung iba? Yung iba maaring hindi pa talaga sila sure sa kanilang kaligtasan. Wala tayong magagawa doon. Choice nila yon, hindi ba? Yung iba naman, naligtas pero may mga kasalanan na hindi pa nila isinusuko. O yung iba, nag-e-enjoy pa ng palihim sa mga kasalanan, so madaling iwan talaga yung church. Yung iba, hindi nananatili kapag nahuhulog sa mga tukso ng sanlibutan. Yung iba, hindi nananatili dahil nagkakaroon ng problema sa relasyon nila sa ibang mga banal, sa ibang brothers and sisters. Nagkakaroon sila ng conflict, umaalis sila. Sabi nila, alis na muna ako, babalik na lang ako, pag wala na yung sister na yan. Yung iba, hindi makapanatili dahil sa mga pinansyal na kahirapan. So mas pinipili mag-abroad, magpunta sa ibang bansa, kumita ng marami, sabihin nila, 2 years lang naman to. Mag-iipon lang ako. Yung 2 years ay naging 5, yung 5 ay naging 10, yung 10 ay naging 20, hanggang kinamatayan na lang niya. Hindi na siya nakapanatili. Kung ano-ano pang mga problema at mga kahirapan, nagiging dahilan kung bakit marami ang hindi nakakapanatili. Mahirap na nga, umalis pa. Ano nang nangyari dun? Hindi ba? Paano yung Christian life? Paano yung pakikipaglaban sa dyablo, sa laman at saka sa sanlibutan? Hindi naman tayo magtatagumpay nang mag-isa. Yung Christian life natin, magiging madilim yan kapag mag-isa. Yung problema, sa buhay Kristiyano natin, nangyayari yan, naglalabasan yan kapag lumalayo tayo. Yung mga Kristiyano ay lumalayo sa piling ng Panginoon kapag iniiwan natin yung church. Ngayon, yung tagumpay naman ng Christian life, nakadepende kung ang isang Kristiyano ay matibay na nananatili sa church. Huwag po ninyong ipapamuhay na mag-isa yung Christian life. Kaya nga inutusan tayo ng Diyos manatili tayo sa Kanya dahil hindi tayo magtatagumpay, wala tayong magagawa kung mag-isa. Ecclesiastes chapter 4 verse 12. Yung verse na ito ay tungkol sa mag-asawa. Pero tayo ang bride of Christ, si Jesus, yung groom, hindi ba? Hindi tayo po pwedeng mamuhay ng hiwalay sa Kanya. Anong sabi dun sa verse 12? Yung isang tao maaaring magtagumpay laban sa iba. Pero yung dalawa magtatagumpay laban sa isa. At yung panali na may 3 pisi ay hindi agad mapapatid. So hindi lang kasi survival ang pinag-uusapan natin dito. Paglago at pagtatag at paglakas ng ating buhay Kristiyano, hindi ba? Paano tayo magiging ganun kung wala yung Panginoon sa buhay natin, wala tayo sa church? Pero kung sama-sama, mananatili tayo sa church, kapiling yung mga brothers and sisters, may tagumpay. Kaya yung pananatili po sa church. Ito yung pinakamahalagang bagay sa buhay Kristiyano natin. Pagkatapos tayong maligtas, ang pinakamalaking kasalanan na magagawa natin laban sa Diyos at ito po'y laban na rin sa ating sarili ay yung iwan ng church. Dahil dyan nakadepende po yung lahat ng bagay pagkatapos na tayo maligtas. Kaya nga, kung walang tulong ng Diyos, wala tayong magagawa. Pero kung may tulong ng Diyos, maaari tayong magtagumpay. Kaya may binilin sa Santiago chapter 4. May bookmark na ba yung Juan chapter 6? Tingnan natin yung Santiago chapter 4 ng sandali. Chapter 4 verse 7. Basahin natin, 4 verse 7. Kaya't pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at siya ay lalayo sa inyo. Ano pong mauuna? Labanan kaagad yung dyablo? Ano yung nauna? Pasakop muna tayo sa Diyos. Hindi ba? Manatili muna tayo sa church.
Kasi ito yung unang kalooban ng Diyos pagkatapos tayo maligtas. And then, labanan natin yung dyablo, labanan natin yung laman, labanan natin yung sanlibutan, wala sa church. Anong laban natin dyan? Hindi ba? Sa church may proteksyon. Sa church may kapangyarihan. Ayun, nahanap ko yun eh. Yung Efeso 3:20. Ano sabi dyan? Power of God that works in me. Actually, may power of God in me. May power of God sa bawat isa sa inyo. Pero it will not work kung wala yung us. Naintindihan niyo po? Yan ay kikilos kung merong us, kung magkakasama tayo. Wala yung us, me. Paano? Individualistic tayo. Hindi ba? Lalo na ngayong panahon ngayon, yung mga kabataan ngayon, alam niyo po, noon, matanda na rin kasi talaga ako eh. Noon talaga, mahilig kami doon sa mga umpukan. Kasi noon, noon kasi talagang communal yung mga lugar. Meron kaming mga lugar na talagang madalas may umpukan. Ito yung laruan ng dama. Basta may isang mahabang upuan, tapos may mga guhit-guhit na parang diamond doon, may mga matatanda doon na naglalaro ng dama. Doon, umpukan yun doon. Tapos sa mga barbershop, may umpukan doon. Mga laruan ng bilyar, diba? Yung laruan ng pool, may mga umpukan doon. Tapos doon magkakasama. Ang saya. Ngayon, nasanay na tayo na kanya-kanya. Bakit? Cellphone na eh. Nandito na lahat ng kailangan natin. Parang nabubuhay na tayo na hindi natin kailangan yung iba. Diba? Ganun eh. Even pagkatapos ma-save, meron tayong hindi matuwid na paninindigan eh. Nabuhay naman ako nung wala sila. Oo, kasi hindi ka paligtas nun. Tagalupa ka pa nun eh. Pero ngayon, tagalangit ka na. Iba yung disenyo natin, iba yung nature natin. Hindi tayo tunay na magiging masaya nang hindi natin kapiling yung iba, yung ibang mga naligtas. Abay, kakaiba yan. Mas masaya ka pa sa barkada mong hindi saved kesa dun sa mga brothers and sisters na saved. Abay, kung ganun yung nangyayari sa puso mo, ay counseling. Di ba? Dapat nating i-check yan. Mahirap po yan, kapatid. O baka hindi ka pa kapatid. Tagilid. Masaya po ba kayo sa piling ng isa't isa? Uwe. Sabi nung iba, ano ba naman yan? Pumupunta ako sa church, napupuno ng galit yung puso ko. Nakikita ko na naman yung sister na yun. Dapat po nating matutunan na i-enjoy yung company ng isa't isa. Kasi nga, sabi dito sa verse 7, hindi tayo makakalaban sa mga kaaway natin nang hindi muna tayo napapasakop sa kalooban ng Diyos. Hindi muna tayo nananatili sa church. Okay? Manatili muna tayo sa church. Dito may tagumpay. Okay? Mahirap kasi nga may pagkakaiba tayo dito. Iba-iba personality natin. Alisin nyo na po sa isip ninyo yun, namimili pa tayo ng mga makakasama natin. Di ba? Kung sana wala lang yung brother na yan, ang sister na yan, di sana masaya. Wag naman. Ikaw na lang anak ng Diyos. Gusto mo ikaw ang standard? Ay wow. Ano bang mas mahalaga? Yung damdamin natin o yung tagumpay natin? Ano bang mas mahalaga? Yung pansamantalang damdamin natin o yung tagumpay natin dun sa mga pakikipaglaban natin sa buhay Kristiyano natin? Mas mahalaga yung tagumpay. Yung mga sundalo, sa palagay niyo ba, yung mga sundalo, kapag nandun na sila sa battlefield, nakikipagbarilan sila dun sa mga kalabang bansa, yung mga lahat ba ng mga sundalo na yun, magkakaibigan ba yun? Hindi. May mga hindi rin nagkakaintindihan dun. Pero sa oras ng labanan, hindi sila pwedeng mamili. Kailangan kita, kailangan mo ako. O yun ang kalaban natin, hindi tayo magkaaway dito. Hindi ba? Nasa panahon tayo ng digmaan mula ng araw na naligtas tayo hanggang sa umakyat tayo sa langit. Huwag po ninyong ituring na kalaban yung isa't isa. So, tutusin, magkakampi tayo dito. Hindi ba? Ang kalaban natin ay yung laman, yung dyablo at yung sanlibutan. Ang tagumpay natin nakadepende sa pananatili natin dito sa grupo natin, dito sa church. So, tanong, aalis pa ba? Ibig din ba ninyong umalis? Nasaan na yung nag-invite sa'yo? Umalis.
May tanong yung iba eh. Pastor, bakit ganun? Kung sino pa yung nag-invite sa akin, sila yung wala. Baliktad na daw ngayon. Yung in-invite na, yung in-evangelize na ngayon, yung nagpa-follow up, doon sa nag-evangelize sa kanya. O di maganda kung ganun, ibig sabihin may nagpa-follow up pa, di ba? Paano kung wala na nag-follow up? Di ang kawawa ka na niyan pagka ganun. Pero di ba malungkot pagka ganun pa rin? Malungkot pa rin. Kasi may mga umaalis. So wag na po nating, kung may pangarap pa kayo sa buhay ninyo, sa labas ng church, baguhin nyo na yan. Pwede naman tayong mangarap, pero sa loob ng church, hindi ba? Kung meron ditong may mga daming kabataan dito, meron ditong magdo-doktor siguro, di ba? Magdo-doktor ng pirma, ng resibo. Bahala kayo kung anong doktor yung gusto ninyong gawin, ha? May mag-i-engineer, may magpupulis, di ba? May magti-teacher. Gawin ninyo yan, maganda yan, okay? Pero maging doktor, engineer, teacher, police sa loob ng church. Okay, maging doktor ka ng Castilleos Church. Tama? Maging pulis ka ng Castilleos Church. Maging teacher ka ng Castilleos Church. Hindi po niyong alisin yung Castilleos Church sa mga pangarap ninyo sa buhay. Okay po? Baka kasi ang pangarap nyo na lang, maging ganito, maging ganyan. O nasaan na nga ang church? Kung ganun, ibig mo din palang umalis. Hindi ba? Ibig mo din. Kasi priority, nawawala yung church. Meron kang ibang priority. Alam niyo po yung pag-alis sa church, bihirang mangyari yan ng biglaan. Unti-unti yan. Kasi kung biglaan, mahirap talaga eh. Di ba, active ka ngayon, biglang bukas, wala. Bihira po mangyari yung ganun eh. Unti-unti po yan. Yung puso natin, unti-unti, pinalalamig yan ni Satanas, pinalalamig yan ng sanlibutan at ng mga pagnanasa natin sa laman, hanggang sa, wala ka na. Di ba? So, wag po kayong umalis. Yung puso natin dapat na maitanim sa church. Dito kasi tayo makakapamuhay kasama ng Panginoon. Yung layunin ng buhay natin, laging konektado sa pananatili natin sa church. Marami nang umalis, wag nyo nang dagdagan. Hindi ho ba? Wag po kayong aalis. Kaya, gaya ni Pedro, balikan natin doon sa ating main verse. Pag-isipan natin ng malalim itong verse 68. Nagtanong si Jesus sa Juan 6:67, ibig din ba ninyong umalis? 68, sumagot sa kanya si Simon Pedro, Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Dito sa verse 68, makikita natin yung diwa ng pananatili sa Panginoon. Yung diwa ng pananatili sa church. Unang sabi ni Pedro, ikaw ang may mga salita. Yung pananatili sa Panginoon ay pananatili sa salita. Sa salita ng Panginoon. Okay? Tingnan natin sa Juan chapter 15, tingnan natin yung verse 7. Sabi sa 15 verse 7, babasahin ko, kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Yung pananatili sa Panginoon ay yung pananatili natin sa salita. Kung yung salita ng Panginoon nananatili sa atin, doon tayo makakapanatili sa salita ng Panginoon. Dito sa Juan chapter 6, makikita natin yung verse 68. Ito, determinasyon, desisyon po ito ni Pedro. Kanino ako pupunta? Kanino kami pupunta? Ikaw yung may salita. So, ibig sabihin, anong habol po ni Pedro? Anong hanap niya? At ng mga kasama niya? Yung salita. Yung iba nilang kasama, nag-alisa na. Alam niyo kung bakit? Hindi naman yung salita ni Jesus yung hanap nila. Anong hanap nila? Yung physical na pagkain. Pinakain kasi sila eh. Di ba? Nakakain sila ng tinapay, nakakain sila ng isda. Hindi na yung salita yung hanap nila. Physical na pakinabang na. Yung iba naman, nakakita o nakaranas ng kagalingan sa karamdaman. Yun na yung hanap nila. Yung iba mga himala, nakita nila gumawa si Jesus ng mga himala. Nakakita sila ng mga interesanting bagay. Yun ang hanap nila, hindi yung salita ng Panginoon ang hanap nila. Kayo po, matanong ko kayo, anong hanap ninyo sa Castilleos Church? Yung magandang sister, yung gwapong brother? Yung iba uma-attend dahil may kasama pa. Tapos, nung hindi na umattend yung kasama, hindi na rin siya umattend. Tinanong siya ngayon ng leader, Brother, bakit hindi ka po umattend? Kasi yung mga kasama ko sa bahay, ayaw nila umattend. Tinamad na rin ako.
Kaya pag umaten, nakakatuwa eh. Pag umaten yung isa, tangay buong pamilya. Pag umabsent yung isa, tangay buong pamilya. Tawag doon, hawa-hawa. Nangyayari o hindi? Nangyayari. Hindi ba? So ang hanap tao. Alam ko masasarap yung tanghalian dito. Mahuhusay mag... Ba't natawa kayo, hindi ba? Sagutin niyo ako, masarap ba o hindi? Yung di sumagot, mga nanay, wag niyong bigyan ng ulam mamaya. Hindi, masarap, di ba? Masarap yung tanghalian dito. Mahuhusay magluto yung mga nanay dito. Nagluluto sila na may pag-ibig. Tama? With love. Yan. Kahit kulang sa magic sarap, sagana naman sa love. Masarap. Tama? Pero yun ba ang hanap nyo? Atin sa church, no? Excited ka, bro, ah. Ang aga mo pang nag-prepare, ah. Hindi, excited ako. Gusto kong malaman ano yung ulam mamaya. Nakita ko kasi, namili sila kahapon. Nakita ko may papaya. Malamang, tinola. Paborito ko yun. Yun ba ang habol ninyo? Yung iba naman umaten dahil gusto nila yung pastor. Kaya nung nagpalit na ng pastor, ayoko na umaten. Atin lang ako, pag binalik nila dito si pastor namin dati. Naku po. Yung iba naman gusto umaten kasi kung maganda yung gusali. Talaga maganda po yung gusali po ninyo. Ito ba yung pinuntahan po ninyo yung gusali? Ang pinuntahan ba ninyo dito yung isa't isa? Anong hanap nyo? Po? Salita nino? Sabi ng iba, ay si pastor aattend ako ngayon. Magaling mag-sermon yan. Yung isa nag-testimony, salamat talaga dahil naka-attend ako sa Bible seminar. Nasave ako ng ganitong taon, ganitong buwan, ganitong araw. Nasave ako sa Bible seminar ni pastor Nasave doon siya sa Bible seminar ni pastor. Naman. Ano sabi dun sa 1 Pedro 1:23? Ipinanganak na kayong muli, hindi ng bining nasisira, kundi ng walang kasiraan sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ni pastor. Sabi naman ng iba, ay mas magaling magturo si brother kaysa kay pastor. Naligtas ako kay brother. Actually, nasasabi ko po ito dahil simula nang naligtas ako ng 2007, na-experience po namin yung ganitong klase ng mga misconception sa loob ng church. Baka may mga ganyan po kasi sa inyo dito. Gusto natin maituwid. Alam niyo kung bakit? Maaari ngayon nandito ka pa. Kaya parang ngayon harmless pa yan. Pero para po yung infection. Hindi mo lang napapansin sa umpisa. Malalaman mo yan, kalat na. Baguhin niyo po yan. Tanungin ko po ulit kayo, ano ba talagang hanap ninyo dito sa Castillejos Church? Salita po ba ng Diyos? Alam ko po, hanap nyo talaga yung salita ng Diyos. Kaya lang, alisin nyo na yung ibang bagay. Okay? Alisin nyo na yung ibang bagay. Yung salita ng Diyos ang hanapin po ninyo. Kasi kung salita ng Diyos ang hanap ninyo, kahit na meron kayong hindi makasundo dito, kahit na kung ano pa yung mangyari dito, okay? Dadalo, mananatili at mananatili kayo. Bakit? Kasi dito sa church natin, sa Castillejos Church, patuloy pong ibinibigay ng Diyos sa atin ng masagana yung kanyang salita. Kung ibang bagay ang pakay po ninyo, ay napakadali lang po talagang iwan ng church. Kaya yung iba umaalis, bakit? Hindi nila nakuha yung gusto nila, di ba? Yung isang sister, binati niya yung isang sister, sabi niya, sister, good morning. Ito namang isang sister, lutang. Puyat, pagod, tapos siguro inaway pa ng asawa, baka binantaan ng asawa na, sige, umatin ka, palalayasin kita. Diba? So itong sister naman, lutang. So yung sister, binati siya ng magiliw, yung sister na binati, lutang. Hindi siya napansin ngayon, di ba? Ganun tayo pag lutang, bingi na tayo, bulag pa eh. Naka-autopilot eh. Alam niyo yun? Naka-autopilot, kabisado natin yung bawat hakbang ng mga baitang sa hagdan, di ba? Hanggang makarating dyan sa kinauupuan ninyo. Minsan nag-autopilot tayo pag lutang. Ito namang sister binati,
Anong ina-expect niya? Babatiin din siya. Eh, hindi niya nakuha yon. Umalis. Hindi na nga tinapos yung sermon, nag-walk out na. Padabog-dabog. Tapos dinalaw. Sister, bakit po hindi na kayo umaattend? Eh kasi tinan mo, brother, tama ba yun? Alam mo, pag ganun yung mga bungad, may problema eh, no? Tama ba yun? Ano po ba nangyari? Eh, binati ko siya ganyan ng saya-saya. Pagkatapos di ako pinansin. Ang sungit-sungit, kala mo naman kagandahan. Hindi niya nakuha yung gusto niya, di ba? Human attention. Kapag yun yung hanap mo, at hindi yun naibigay sa'yo, malalaman mo eh. Baka sinasabi nyo ngayon, hindi, words of God ang hanap ko. Malalaman natin yun pag may nangyari eh. Diba? Pag may nangyari talaga, marireveal yan eh. O, pag human attention ang hanap ninyo, once hindi maibigay yun sa inyo, nagdadamdam tayo, tapos andali nating iniiwanan po yun, church. Huwag po. Ito yung panahon, dapat tayo magdesisyon kung saan tayo mananatili at magpapatuloy. Saan po? Sa lugar kung saan tayo natuto ng salita ng Diyos. Sa lugar kung saan ibinibigay sa atin yung salita ng Diyos. Salita po ng Diyos ang habol natin. Okay, primero, numero 1, salita ng Diyos yung habol natin dito. Sa Panginoon, sa salita ng Panginoon. Okay? Dapat tayo manatili kung saan ibinigay ng Diyos sa atin yung salita ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, although, marami na tayong churches ngayon kung saan-saan lupalop, pinaka-advisable pa rin, manatili po muna kayo sa church kung saan kayo na-save. Hindi ba? Kaya yung iba Pastor, magtatrabaho po ako. Saan? Diyan lang ba sa bayan ng Subic? Ay, hindi po. Malayo po ng kaunti. Saan po? Sa Laguna. Malayo daw ng kaunti. Sa Laguna, brother, malayo doon. Hindi po, may church naman doon sa may Santa Rosa. Tama nga naman, may katwiran, di ba? Pero sa palagay ninyo, magiging maayos yung Christian life kung palipat-lipat ng ganun. Sabi, yung bato daw na pagulong-gulong, hindi tinutubuan ng lumot. Kailangan tayong lumago sa pamamagitan ng pananatili. Doon muna tayo sa lugar kung saan tayo na-save. Although church din naman yon, di ba? Sa Philippine Life for Mission, Santa Rosa Church. Pero ano na yon? Siguro mga plan D, plan E, plan Z. Pero plan A, Castilleos Church. Okay po? Dapat talagang dito kayo manatili. Kasi dito kayo naligtas, dito kayo tunay nagagabayan ng Panginoon. Dito naman, di naman nagkukulang ng supply ng words of God. Nagkulang na ba? Alam niyo ba sa panahon natin ngayon, napakasagana ng supply ng words of God sa church natin. Ang dami nating fellowship. Di ba? Meron tayong Lord's Day, meron tayong Wednesday. Ano pa? Sa bawat fellowship, may sermon. Tapos meron ng cell group fellowship, may mother's group, may father's group, may young adult group fellowship, may high school fellowship pa yan. Tapos may mga ministry fellowship pa yan. Di ba? Dami-daming fellowship. Meron pang silver group fellowship dyan. Tapos sa lahat ng fellowship, palagi may words of God. Hindi nawawala words of God, hindi ba? Bakit kaya ganun? Kaya yung iba nasusuya na rin. Ang dami naman kasing sermon dito, dami namang gawain dito. Kasi nabubuhay pa rin tayo na parang mga Katoliko, linggo lang Kristiyano. Kumusta po kayo? Kayo ba linggo lang Kristiyano? Hindi, di ba? Kaya lang may tanong, bakit nga ba ang dami-dami nating mga gawain? Bakit nga ba ang dami-dami nating Bible study? May Bible Academy pa. Hindi ba? Bakit? Para saan ba yung words of God? Ito yung nagbibigay ng liwanag sa atin habang tinatahak natin yung madilim na mundo na ito. Tayo mga Kristiyano, lumalakad tayo sa madilim na mundo. Paano natin tatahakin ito nang hindi natatalisod? Kailangan natin may ilaw. Yung salita ng Diyos yung ilaw. Marami tayong mga kahirapan, marami tayong problema, at marami tayong hindi naiintindihan. Paano na lang natin inanavigate ng maayos yung Christian life natin kung wala yung liwanag ng words of God? 18 years ago, nung ako po'y naligtas, kami Kristiyanong panglinggo lang naman talaga noon. Kasi linggo lang talaga yung gawain namin noon.
Walang ibang schedule yung church noon, linggo lang talaga. Pero ngayon, ang dami-daming mga gawain, ang dami-daming mga sermons. Isang bagay po ang na-realize ko. 18 years ago, kumpara sa ngayon, 2025, mas marami tayong problema, mas marami tayong pagsubok, mas maraming atake ni Satanas, mas maraming mga temptasyon kumpara noon. Next year, 2026, sa palagay ninyo, magiging mas madali yung Christian life? Hindi. Alam niyo po kung bakit? Bawat taon, kumukonti yung kulang ng mga hintil na kailangan pang maligtas. Taon-taon, naliligtas yung mga hintil. Kumukonti na lang yung kulang. Pag naligtas na yung huling hintil, magsisimula na yung countdown ng parusa kay Satanas. Di ba? Pag naligtas na yung huling hintil, magsisimula ng bilangin yung mga araw ni Satanas. Pero hanggat hindi naliligtas yung huling hintil, indefinite yun kung kailan. Di ba? Pag naligtas yung huling hintil, mangyayari yung rapture, magsisimula yung 7 years, tapos another 1,000 years, tapos finish na lahat. Yun yung pinipigilan po ni Satanas. Kaya hanggat maaari, ayaw niya na may naliligtas. Pakonti na lang ng pakonti yung kulang. So lalo siya nagiging desperado sa bawat paglipas ng mga taon. Kaya dumadami yung mga pakana niya. Pagkatapos, iaasa na lang natin sa sermon ng linggo yung buhay Kristiyano natin. Sapat ba yun? Hindi. Kaya sa panahon po ngayon, wala akong kilalang sister na nanay na nagkaroon ng maayos na Christian life na linggo lang dumadalo, walang Wednesday, tapos hindi pa dumadalo ng Mothers Group Fellowship. Mga kabataan, wala akong kilala na mga kabataang nagkaroon ng maayos na Christian life, hindi dumadalo sa Youth Group Fellowship. Mga tatay, wala ring maayos na Christian life yung mga tatay kung wala yung Men's Group o Fathers Group Fellowship. Ibinigay sa atin ng Diyos yung mga pagkakataong makapakinig ng salita ng Diyos sa church dahil tayo po yung may kailangan. Kailangan natin ito para magkaroon tayo ng maayos na buhay Kristiyano. So, words of God po ang hanapin ninyo. Okay po? Words of God yung hanapin ninyo. So, dapat nagpipray po kayo bago kayo dumalo, Panginoon. Hindi yung, Lord, ano kaya ulam? Lord, sana naman yung kanin ngayon, tama pagkaluto. Impacho ako, Lord, noong nakaraan kasi bigas pa pala yung kanin. pagkain yung pinagpipray. Pagpray natin, Lord, sana ibigay mo sa akin yung salita ng Diyos na kailangan ko. Yung makakatulong sa akin para maging okay ako kahit na pagdaanan ko kung ano man yung mga ipapahintulot mo sa akin sa mga susunod na araw. Di ba? Hingiin natin. Sabi naman ng Jesus, yung mga humihingi, binibigyan. Yung kumakatok, pinagbubuksan. Di ba yung naghahanap, nakakatagpo. Ba't hindi natin matagpuan yung angkop na words of God? Hindi kasi natin hinahanap. Iba ang hanap. Hanapin natin words of God. Kung ganun, kung makikinig tayo ng sermon, nako, tatanggapin po ninyo yung saktong words of God. Kung may mali ka, sapul ka. Kung nalilito ka, may enlighten ka. Kung nangihina ka, lalakas ka. Di ba? Kung naliligaw ka, itutuwid ka. Yung saktong words of God na mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagtutuwid, sa pagsasanay, sa katwiran. Ibibigay ng Diyos sa atin yung mga salita na yun. Yun po yung hanapin natin. At yun yung dapat na iniibig natin. Sabi sa mga awit 119:140, totoong dalisay ang mga salita mo, kaya't iniibig ito ng lingkod mo. Iniibig natin yung salita ng Diyos. Yes, mahal natin yung isa't isa. Tama naman yon. Pero dapat iibigin natin yung salita ng Diyos. Baka kasi hindi na po natin iniibig yung salita ng Diyos. Di ba? Paano natin malalaman kung iniibig natin yung salita ng Diyos? Yung kanin, iniibig po ba ninyo yung kanin? Mabubuhay ba kayo ng walang kanin? Talaga? O mga nanay, walang kanin mamaya. Pwede ba yon? Hindi, hindi po kita nyo. Hindi po. So iniibig natin yung kanin. Paano natin malalaman na iniibig natin yung kanin? Hindi tayo mabubuhay ng walang kanin. Pero sinasabi natin iniibig natin yung words of God, pero nabubuhay tayo ng walang words of God. Lumilipas yung maghapon, hindi tayo nakapagbasa ng Bible. Hindi ba? So ibigin po natin sa katotohanan yung salita ng Diyos. Sa totoo lang. Di ba? Sa totoo lang. Mahalin po natin. Lagi nating babasahin. Di ba?
Magbasa tayo ng regular, magbulay-bulay tayo, pagkatapos ay magsaulo, and then isabuhay po natin yung salita ng Diyos dahil ito yung pangunahing bagay na ibinibigay ng Diyos sa atin sa church pagkatapos tayong maligtas. Words of God. Kaya nga, yung pangalan ng church natin, di ba? Ang hirap naman maghanap. Ang liit kasi. Philippine Life Word Mission. Nakafocus tayo sa Word. Kaya yung mga hindi saved na nanggaling sa mga charismatic church, ang hirap pong mag-stay dito sa ating church. Alam nyo kung bakit? Ang haba ng sermon, kaunti lang yung awitan. Sabi nila, boring daw. Kasi puro sermon, puro words of God. Pero tayo, doon tayo masaya, hindi ba? Sa words of God tayo masaya. Masaya ho ba kayo? E paano kung mga 2 oras yung sermon? Wag naman. Sabi nung iba, wag naman. Pastor, mahal namin yung salita, pero mahal din namin yung tinola. Yung mga mananampalataya nung unang panahon, handa silang makinig ng sermon ng kahit na 4, 5, hanggang 7 oras na pakikinig ng tuloy-tuloy na sermon. Bakit? Mahal nila. O, mahalin po natin, okay? Alam ko po sa church natin ngayon ay medyo adjusted na yung haba ng sermon. Madalas 1 oras na lang po yung sermon. Pero ano po yung standard natin? Yung Wednesday sermon natin, yun yung standard haba ng sermon. 1 oras at kalahati. Kaya dapat handa tayong makinig ng sermon ng 1 oras at kalahati. Kung umabot ng 2 hours, maging handa naman tayo. Okay? Pero wag ko kayong mag-alala, hindi po ako abutin ng 2 oras ngayong umaga. Ha? So, balikan natin dun sa ating main verse, Juan chapter 6. So, mag-1 oras na po ako. May kalahating oras pa. Juan chapter 6, verse 68. Sumagot sa kanya si Simon Pedro, Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Sa verse 67, nagtanong si Jesus, ibig din ba ninyong umalis? Di ba? So yung Panginoon, palaging nagsasalita sa atin. Sa pamamagitan ng Bible, sa pamamagitan ng sermons, sa pamamagitan ng counseling, sa pamamagitan ng mga nilikha ng Diyos. Nagpapahayag yung Diyos sa atin, nagsasalita siya sa atin. Ano ngayon yung dapat na maging tugon natin? Sabi ni Pedro, sabi niya sa verse 68, sumagot sa kanya si Simon Pedro. 12 sila doon, si Pedro yung sumagot. Di ba? Ano kaya nangyari? Siguro nagtinginan muna yung mga alagad din, oh. Nagtinginan muna siguro sila. Pero sumagot si Simon Pedro. Ano sabi niya? Panginoon. Anong ibig sabihin po nito? Kung yung Panginoon nagbibigay sa atin ng salita, dapat din tayong magsalita, dapat din tayong sumagot. What if walang verse 68? O iba yung topic natin ng sermon ngayon. Di ba? Kasi walang verse 68 eh. Buti na lang may verse 68 at verse 67. Sumagot si Simon Pedro. Yung Diyos nagsasalita sa atin, dapat tayong sumagot sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa Kanya, pananalangin. Ang pananatili sa Panginoon ay pakikipag-usap sa Panginoon. Hindi lang yan pakikinig sa salita ng Panginoon. Dapat sumasagot tayo. Kapag nagsalita yung Panginoon, tumutugon tayo. Panginoon. Hindi ba? Si Pedro yun yung sagot niya, Panginoon. In-acknowledge niya kaagad kung sino yung kaharap niya. Panginoon. Yung mga tunay na naligtas, meron tayong desire talaga na mag-respond, sumagot at makipag-usap sa Panginoon. Colossians chapter 4 verse 2. Tingnan natin. Colossians 4 verse 2. Basahin po natin ng sabay-sabay, verse 2. Magpatuloy kayo sa pananalangin at kayo magbantay na may pagpapasalamat. Magpatuloy kayo sa pananalangin. Ito po'y inutos. Ibig sabihin, hindi po ito optional. Okay? Kailangan po ito sa buhay Kristiyano natin. Makipag-usap po tayo sa Panginoon. Madalas tayo makipag-usap sa isa't isa. Kumusta naman kay Lord? Hindi na natin nabibigyan ng panahon yung pakikipag-usap natin sa Panginoon. Masyado na tayong busy na minsan nagiging mahalaga sa atin yung words of God, pero napapabayaan naman natin yung pakikipag-usap natin sa Panginoon. Hindi ba? Yung ating prayer naman ang nababaliwala. Sabi sa Roma chapter 12 verse 12,
Matyaga sa pananalangin. Anong ibig sabihin ng matyaga? Meron ditong effort. Okay? Kasi marami ding hadlang talaga sa pananalangin. Kaya marami pang mga Kristiyano, hirap talagang ipamuhay yung prayer life eh. Kasi ang daming hadlang, hindi ba? Lalo na yung mga nanay, pagising sa umaga, hindi na maisip manalangin. Ano kaagad ang nasa isip? Magluluto ng pangkain ng anak, yung kakainin ng asawa bago pumasok sa school, trabaho, hindi ba? Mga gawaing bahay kaagad. Yung mga tatay naman, trabaho kaagad. Yung mga kabataan naman, eskwela kaagad, cellphone kaagad, prayer wala na, si Lord nawawala. Sabi, magpatuloy sa pananalangin, maging matyaga sa pananalangin. Yung Panginoon ang sasalita. Dapat tayong sumagot. Di ba dapat meron tayong tugon? Meron tayong awit, di ba, tungkol sa rapture. Ang pangalan pag tinawag. Ang pangalan pag tinawag. Anong kasunod na lyrics? Narito ako, tutugon agad. Di ba? Sa pamamagitan ng sermons, tinatawag tayo ng Panginoon. Di ba? Sinasagot niya yung mga tanong natin, tinutuwid niya yung mga mali natin, ibinibigay niya yung mga kailangan natin sa pamamagitan ng kanyang salita. Tapos tayo naman, mga manhid naman, hindi naman tumugon. Ano yung mga bata ngayon? May tawag doon, may term doon, nakalimutan ko eh. Yung mga kabataan ngayon, pag kinausap mo, ganito. Totoo. Tama ba? Kumusta? Yung mga tatay dito, yung mga nanay, pagkausap niyo yung mga anak niyo ngayon, kumusta itsura? Di ba ito yung cellphone? Di ba? Ano yung itsura natin pag gumagamit ng cellphone? Kaya pag may kausap na rin tayong tao, gano'n na rin yung mukha natin. Nanigas. Parang nahipan ng masamang hangin eh. Hindi ba? Hindi na tayo reactive. Di ba? Ano na tayo? Manhid. Yung puso natin hindi na umiinit. Even kapag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, yung puso natin, ang hirap ng painitin. Ang kapal na ng kalyo. Di ba? Buti pa nga po kayo eh. Kahit paano, reactive pa kayo eh. Iba mga brothers and sisters eh. Tuwan-tuwa na iba mga brothers and sisters. Diba? Sapul-sapul na iba mga brothers and sisters. Siya wala pa rin. Siya wala pa rin. Di ba kapag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, may reaksyon talaga yan, di ba? Ano po yung reaksyon natin? Hindi lang yung tumawa, hindi lang yung reaksyon ninyo. Di ba sa puso natin, anong reaksyon? Lord, yun pala. Salamat na remind mo ako. Mali pala yung ginawa ko kahapon. Naku, si sister kanina nasungitan ko. Mali pala, mali. Kakausapin ko siya mamaya. Sorry Lord. Di ba? Dapat ganun yung reaksyon natin. Oh, salamat Panginoon, na-encourage mo po ako. Salamat na ibigay mo yung salita nito. Buti na lang talaga umatin ako. Hindi ko na-miss yung mensahe ngayon. Kakaiba po, di ba? Buong sermon wala kang tugon. Buong sermon wala kang reaksyon. Tingnan natin sa Jeremias 33 verse 3. Jeremias 33 verse 3. Basahin po natin ang sabay-sabay, 33 verse 3. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at magsasabi sa iyo ng mga dakila at makapangyarihang bagay na hindi mo nalalaman. So, actually yung Panginoon palaging nagpapahayag sa atin ng mga dakila at makapangyarihang mga bagay. Dakila at makapangyarihang mga bagay. Pagkatapos, wala kang reaksyon. Wala kang tugon. Ano nangyari sa iyo? Saan ka ba naglalagi? Bakit naging ganyan yung puso mo? Na even yung isipin nyo kung gaano ka makapangyarihan yung salita ng Diyos. Alam nyo ba kung gaano ka makapangyarihan yun? Sa simula ay wala, liban sa Diyos. Di ba? Pagkatapos sinalita niya lahat ng bagay at nagkameron nga.
Ganun ka makapangyarihan yung salita ng Diyos. Nung sinalita ng Diyos, naglabasan yung mga bituin sa langit. Hindi ba? Nabuo yung mga planeta. Nung nagsalita si Jesus, Lazaro, lumabas ka. Yung taong patay na 4 na araw na, nasa kabilang buhay na yun. Lumabas pa siya. Nung sinabi ni Jesus, pumayapa ka, yung masamang panahon, huminto. Pagkatapos nakikinig tayo ng salita ng Diyos, tapos yung puso natin, wala lang. So may problema, di ba? Dapat meron. Meron tayong magiging reaction dyan. May tugon tayo. Tinatanong tayo ng Panginoon, iba't ibang mga tanong sa tuwi-tuwi na. Dapat sumagot tayo, Panginoon. Di ba? Makipag-usap tayo sa Kanya. Mag-pray tayo. Hindi ibig sabihin ng magpatuloy sa pananalangin, di ba? Hindi ibig sabihin nun na legalistic, na 24/7, 365 days. Wala, 24 hours, 365 days, wala ka ng tigil na nakayuko ka, nakaluhod ka, tapos nakapikit kang ganon. Hindi naman pwede yun. Ang ibig sabihin lang po nito ay, kasama natin yung Panginoon. Ibig sabihin, sinasabi sa atin ng Panginoon, nandito ako, handa ako makinig, kausapin mo naman ako. Pero yung Panginoon, parang monologue, nagiging monologue na. Yung Panginoon, salita ng salita sa atin. Kasi hindi tayo nagre-react. Okay? So hindi po normal yon. Para sa isang naligtas, ang normal po sa atin ay ang mabuhay na nananalangin. Kaya nga sabi dun sa unang Thessalonica 5:17, manalangin walang patid. Hindi lang sa panahon ng pangangailangan. Sabi kasi dun sa Filipos chapter 4, verse 6 hanggang 7, huwag daw tayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ipaalam natin yung ating mga kahilingan sa Diyos. Pag may mga pangangailangan, naturalmente, nananalangin naman tayo sa Diyos. Pero hindi lang kasi ganun yun hindi lang sa panahon ng pangangailangan. Okay po? Sa tuwi-tuwi na. Nakikipag-usap tayo sa Panginoon. Habang naglalakad kayo, naglalaba, nagkatrabaho, nakikipag-usap tayo sa Panginoon, sa ating puso, sa ating diwa. Hindi ba? Kung gano'n anong sabi dito sa verse 3, ang ganda po ng verse 3, sa totoo lang. Sabi dito sa verse 3, tumawag ka sa akin. Di ba? Inuutusan tayo ng Panginoon, talk to me. Usapin mo naman ako. At anong sabi diyan? Pag tayo nakipag-usap sa Diyos, sabi ng Diyos, nangako siya, ako'y sasagot sa iyo. Sasagot daw siya at sasagot. Kapag yung Panginoon nagsalita, sasagot tayo. Kapag sumagot tayo, sasagot din siya. Di tuloy-tuloy na yung usapan, di ba? Ang saya. Pagkatapos may nakalagay pa dito, at magsasabi sa iyo ng mga dakila at makapangyarihang bagay na hindi mo nalalaman. Importante po ito, marami tayong hindi naiintindihan, marami tayong hindi alam. Pero kapag meron tayong ugali na mahilig makipag-usap sa Panginoon, ipapaalam ng Panginoon sa atin maski na yung mga bagay na hindi natin naiintindihan. Bibigyan niya tayo ng karunungan, bibigyan niya tayo ng malawak na pangunawa. Kung ganun, makakapamuhay po tayo ng may karunungan bilang mga anak ng Diyos. Pananatili sa Panginoon ay pakikinig sa salita ng Panginoon, at yung pagsasalita, yung pagsagot, yung pananalangin, pakikipag-usap po sa Panginoon. Balikan natin, Juan chapter 6. Main verse natin. Verse 68, babasahin ko uli. Sumagot sa kanya si Simon Pedro, Panginoon, kanino kami pupunta? Sabi ni Jesus sa verse 67, ibig din ba ninyong umalis? Sino po yung kausap ni Jesus dito? Isang tao o grupo ng mga tao? Grupo ng mga tao. Kaya nung sumagot si Pedro, hindi siya sumagot ng, Panginoon, kanino ako pupunta? Di ba? Ano sabi niya? Kami. Anong ibig sabihin po nito? Alam ni Pedro na bilang alagad ng Panginoon, hindi siya nag-i-exist mag-isa. Kailangan niya yung mga kamanggagawa niya. Tayo ay ganun din. Ibig sabihin po ng pananatili sa Panginoon, pananatili sa fellowship, kasama ng mga iba pang naligtas. Maaari kasi umatin ka ngayon, mag-isa ka. May tanong po ako. Okay, yung mga umatin dito ng mag-isa, wala ka bang naiwan? Meron, wala? Meron, di ba? Di ba malungkot? Paano kaya kung nandito din sila ngayon? O di sana nakakapakinig sila ng pareho ding mensahe. What if ito pala yung mensaheng kailangan nila? What if ito pala yung mensahe na maaaring bumago sa buhay Kristiyano nila? Sayang po, hindi ba? Sayang.
So, aalisin na natin sa isip natin yung pupunta ako mag-isa. Okay, linawin ko lang ha. Kung talagang ang kunat naman talaga ng mga kasama mo, talaga namang ayaw na nilang umatin, tapos hihilain ka pa nila na wag na rin umatin, manindigan ka na. Pumunta ka kahit mag-isa. Pero mag-effort ka naman, nayayain din sila. Hindi yung, basta pupunta ako. Hindi ganon. Dapat ganito po yung sagot ninyo kapag yung mga kasama ninyo sa bahay ayaw dumalo. Hindi yung, basta pupunta ako, bahala kayo dyan. Hindi po ganon. Dapat ganito. Bakit ba pupunta kayo doon? Halika doon tayo. Sa church tayo. Alam niyo po kung bakit? Maaari yung isang Lord's Day na pagliban nila, maaaring yun na yung pagbagsak nila. May umabsent. Ngayon lang naman ito. Next Sunday naman, a-attend na ako. Babawi ako. Ganda no? Nakabawi ba lahat? May umabsent Sabi niya, ngayon lang naman ito. After 3 years, wala pa sa church. So kaya, hindi natin pwedeng sabihin na isang araw lang naman, isang Lord's Day lang naman. Pwede nating sabihin yan kung wala tayong kalaban Di ba? Pero may kalaban tayo. Tapos ilalagay natin yung sarili natin dun sa exposed, vulnerable state na may gawain dito tapos ikaw nakabukod ka. Inilalagay natin sa panganib yung sarili natin at kung yung mga mahal natin sa buhay na mga naligtas na, okay? Hahayaan na lang din natin sila ganun-ganun na lang na wag silang umattend sa church. Hindi ba tayo mananagot doon? Wala ba tayong pananagutan doon? Siyempre mananagot sila sa hindi nila pananatili sa church, hindi ba? Mananagot sila sa pag-alis nila. Pero sana nandun ka Ikaw sana yung anchor Ikaw sana yung magiging anchor para wag silang mapalayo, kundi mahila mo pa sila. Pero dahil ang inisip mo na lang ikaw maka-attend, masaya ka na, at least ako naka-attend, pinaniwalaan mo naman yung sinabi nila, babawi na lang next Sunday, next time, next Lord's Day. Ate naman ako sa Wednesday. Yeah. Kami. Okay? Kinakausap tayo ng Panginoon, hindi lang individually. Kayo. Tayo. Okay? Hindi tayo mag-i-exist ng mag-isa. Walang nabubuhay na mag-isa, walang namamatay na mag-isa. Walang nabubuhay para sa sarili, walang namamatay para sa sarili. Mabuhay man tayo mamatay, tayo ay sa Panginoon. Tayo! Di ba? Kaya't mabuhay man tayo mamatay, tayo ay sa Panginoon. Isipin po ninyo, tayo. Laging may tayo. Di ba? Uy, magkatabing brother na kabataan, tsaka sister na kabataan, wag naman kayo magtinginan. Sabihin naman ninyo, sister, may tayo pala. Ayusin nyo naman. Hindi naman ganun yun. Tayo ay tayong lahat. Hindi ba? Tayo, hindi pala tayo, nakikitayo na rin ako Kayo ang Castellaos Church. Kaya nyo bang sabihin yon? Kami ang Castellaos Church. 3, 2, 1? Kami ang Castellaos Church. Okay, dun sa kami, nasaan ka? Nasa loob, nasa labas? Kayo lang ba? Hindi, di ba? May mga wala dito ngayon. May mga wala dito ngayon. Nakikiusap po ako, next Lord's Day, sikapin po ninyo, mag-effort po kayo na balikan sila. Okay? Huwag naman linggo naman kayo nagbisita. Aga-agahan nyo naman. Di ba? Mag-follow up po kayo dahil kawawa po sila. Okay? So, napapalampas po nila yung napakahalagang sangkap ng pananatili sa Panginoon, yung fellowship. Hindi lang tayo sama-sama nakikinig ng salita ng Diyos. Mamaya, pagkatapos ng sermon, meron tayong malayang fellowship. Pwede tayong magbatian sa isa't isa, pwede tayong magkumustahan, habang nagatanghalian, pwede tayong mag-fellowship. May schedule ba kayo ng fellowship talaga pagkatapos ng sermon? Cell group, anong klaseng fellowship meron tayo ngayon? Anong klaseng group? Cell group? Age group. Okay. By age group. O yung mga tatay, wag naman mamaya naman, pagkatapos naman ng sermon, nauuna naman kayong umuwi. Pansin ko po yan, doon sa amin, mga tatay sa amin, ang sisipag Ang sisipag umuwi, pagkatapos ng sermon. Yung design po kasi ng building namin, nakakatokso din.
Pagbaba mo ng hagdan, sino na po nakapunta ng Subic Church dito? Pagbaba mo ng hagdan, ano pong meron? Exit gate. Para talagang binubuyo palabas. Tapos may mga nakaabang ng tricycle doon. Pag linggo, may terminal ng tricycle po doon. Sa gate namin. Pasalamat po kayo. Okay, malayo-layo yung gate ninyo. Mga ilang hakbang, di ba? Oh. Magamadali po umuwi mamaya after sermon? Ha? Sabi nung iba, bahala si pastor dyan. Basta mamaya. Kaya parang yung pag closing prayer, yung amen, di ba, alam ninyo pag malapit na sa amen, di ba? Sa pangalan ng Panginoong Hesus-Kristo. Kadulo ng amen, di ba? Kaya pag binanggit na yun sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming panalangin. Para sa pandinig nila, parang countdown yun eh. 3, 2, 1. Tada! Dinadaan ko na lang po sa ganito kasi sa totoo lang, kung ipapaliwanag ko po sa inyo ng direktahang salita, nakaka-offend po ito. Kasi meron po talagang ganun, di ba? Hindi lang mga tatay, pati yung mga nanay. Tapos yung mga kabataan, ganun din. Lord's Day, utang na loob. Araw ng Panginoon ito. Saan kayo pupunta? Pagkatapos ng sermon, ibig din ba ninyong umalis? So kaya, ito yung sermon na napunta ngayon sa inyo. Kasi kailangan po ninyo ito. Okay? Huwag po ninyong ugaliin alis tayo ng alis. Kailangan natin yung fellowship. Mahalaga yung salitang kami. Sa Jerusalem Church, 2,000 years ago, pagkatapos po ng kamatayan, muling pagkabuhay at pag-akyat na Jesus sa langit, paano nila na ipangaral ng napaka-active? Grabe po dun, sa isang Bible seminaran lang, 3,000 yung naliligtas. Libo-libo yung mga naliligtas. Paano nangyayari po yun? Sabi sa mga Gawa, chapter 2, tinan po natin. Gawa, chapter 2, verse 42. Basahin po natin, verse 42, sabay-sabay. Na natili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Mananatili silang matibay. Di ba? Saan dyan? Sa words of God, sa prayer, pati na sa fellowship. Alam niyo po kung ano naging epekto nito? Napuno sila ng Espiritu Santo. Tapos nangyari verse 43. Basahin po natin yung verse 43, sabay-sabay. Dumating ang takot sa bawat tao at maraming kababalaghan at tanda ang nangyari sa pamamagitan ng mga apostol. Ngayon sa atin, kung tayo mananatiling matibay, okay, sa fellowship, anong sabi dito? Makakagawa ng maraming mga makapangyarihang bagay, maraming magagawa yung pastor ninyo, yung mga leader ninyo, kayo mismo. Tapos, sabi dito, verse 46 hanggang 47, basahin natin. At araw-araw habang sila'y magkakasama sa templo, sila'y nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsasalo-salo na may galak at tapat na puso na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao at araw-araw may naliligtas. Hindi lang may mga. Kasi marami po kapag nagba-Bible seminar sila noon, kapag nangangaral sila, marami talaga ho ang naliligtas. Alam niyo kung bakit? Dahil yung pananatiling matibay sa fellowship, inuulit ko po, matibay. Ibig sabihin, hindi yung konting problema, maalis. Konting problema, ma-walk out. Yung iba ayaw umatin sa fellowship dahil takot mag-testimony. Pwede ka naman magsabi, di ba? Pasensya na po muna, nahihiya ako, next time na lang. Okay lang yun, sige. Dito po ba, sapilitan po ba yung testimony dito? O brother, ikaw na po yung next. Sige, subukan mo lang tumanggi. may ganun ba? Hindi naman, di ba? So bakit may mga allergic sa testimony? Kung nahihiya ka, edi magpasabi ka.
Diba? Unahan mo na. Kausapin mo na kaagad yung leader, yung cell group leader, o yung age group leader, di ba? Brother, pasensya ka na ha. Nahihiya kasi talaga ako, ninenervyos ako eh. Baka himatayin ako pag ako yung nag-testimony. Ha? Okay lang, skip muna ako, pameriendahin na lang kita mamaya. Sagot ko, coke mo. Magsabi kayo. Hindi naman po bawal yun eh. Anong mas masama? Yung nagpas ka sa testimony o yung wala ka sa fellowship? Diba? So ang fellowship kasi, hindi lang yan yung ikaw yung nagsishare ng testimony. At so totoo lang, ang liit na parte nga niyan eh. Kasi kung 10 kayo, ibig sabihin, kung lahat kayo magte-testimony, anong ibig sabihin yung testimony mo? 10% lang yan. Diba? O ano yung 90% testimony ng iba? So anong mas mahalaga? Makinig ka sa sinasabi ng iba. Eh, sa bagay po na ito, marami sa atin dito nagkakasala eh. Alam nyo kung bakit? Magaling lang. Pag siya na yung nagsasalita, pag iba na yung nagsasalita, sasabayan na rin niya. May kwentuhan din sila, may bulungan din sa kabilang gilid eh. Umiiyak na yung brother, umiiyak na yung sister eh. Ibinubuhos na yung puso niya doon sa testimony eh. Pagkatapos sa kabilang gilid, may hagik-gikan. Tapos may ngumangata ng chicharan. Baka may baong kayong kropek. Mamaya nyo nakainin. Pagtapos na ng testimony, nakaka-offend ba gayon? Diba umiiyak ka na, biglang may lumalagotok na balat ng chicharon? Eh, isip. So, dumalo po kayo sa fellowship. Mag-share po kayo kung kaya ng tapang nyo. Pero kung mahiyain kayo, makinig po kayo. Okay? Kasi baka mamaya, may mga tanong ka, hindi nasagot sa sermon, pero sa testimony ng isa't isa, nandun na yung sagot ng Panginoon. Di ba? So, maaari tayong matuto ng karunungan. Pahalagahan po natin. Hindi lang kasi yan respeto dun sa nagsasalita. Yan din ay respeto sa iyo. Okay po ba? So, mamaya, pag may nag-testimony na po, lalo na sa mga nanay, yung mga tatay, simplihan lang naman, di ba? Pag nag-testimony. Okay, mag-testimony po si brother. Lahat ng mga tatay, ganito lang yan. Tama? Yung mga nanay, ma-aksyon. Ma-aksyon ang testimony dyan, di ba? Yan yung masalimuot eh. Kasi bukod sa madami, aywan ko ba, hindi ba natin kailangan lagyan ng pamigil to? O kaya ganito. Di ba kunyari nagka-testimony na yung mother's group, nagka-testimony na yung isang sister. Dapat dalawa yung microphone eh. Kapag may nagsimulang panibagong usapan, abutan nyo ng mikropono. Ang hirap kasi manaway, di ba? Pag sinabi, hindi tumatalab yun eh. Abutan mo ng mikropono. I-reverse psychology nyo na. Tatahimik yan. Pero sana huwag na tayong umabot sa ganon. Respect na lang, di ba? I-respeto natin. Kasi banal ang patotoo. Ang patotoo po natin ay sakdal. Sagrado po yan. Inilalabas natin yung laman ng puso natin. Hindi ba? At umaasa tayo na sa pamamagitan ng patotoo natin, maginhawaan yung loob natin, at habang nagasalita tayo, baka may revelation yung Panginoon sa atin. Hindi ba? Tapos sa pamamagitan ng patotoo natin, pwede tayo maka-inspire ng mga brothers and sisters na nangihina din. Banal, sagrado po yung patotoo. So kinakailangan natin irespeto yan. Kasi hindi lang po yung sermon ng Words of God. Actually, yung All Together song ay Words of God na po yan. Yung choir song ay Words of God na po yan. Yung testimony, Words of God po yan. Dapat nating ituring na yan ay mensahe ng Diyos para sa atin. Kaya pag nagte-testimony tayo, di ba, ayon sa napakinggan. Tama? Kung ganun, interpretation ng Words of God yun, application ng Words of God yun, may wisdom doon. So, kinakailangan natin pahalagahan po yun. Okay po ba? Okay. So, mamaya, ibig din ba ninyong umalis? Sana naman may pagbabago na, di ba? At sabi dito sa dulo ng 47, araw-araw may naliligtas. Balikan natin yung ating main verse. Juan chapter 6, ito yung huling bahagi. Juan chapter 6, verse 68. Meron na lang akong 9 na minuto. Okay, verse 68. Basahin natin uli. 3, 2, 1. Sumagot sa kanya si Simon Pedro, Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. So,
Kung yung Panginoon ang may salita ng buhay na walang hanggan, kanino natin dapat dalhin yung mga mahal natin sa buhay na nangangailangan ng buhay na walang hanggan? Di ba sa Panginoon? Saan yun? Sa Castilleos Church. Dito ninyo narinig yung salita ng buhay na walang hanggan. Kaya, saan tayo pupunta? Sa Castilleos Church ko narinig yung salita ng buhay na walang hanggan. So, kanino ko dadalhin yung mga mahal ko sa buhay? Di sa Castilleos Church din, kung saan ko narinig yung salita ng buhay na walang hanggan. Napakapalad natin, natagpuan po natin sa dami ng churches dito, sa Zambales, sa Castilleos. Meron bang stats kung ilan yung mga Christian churches dito? Sigurado marami, napakarami. Baka kung 100, lagpas 100. Bawat barangay kasi yan, may mga Christian church. Nakakatuwa nga ngayon eh. Bawat kalye, merong Christian church eh. Hindi ba? Pero doon sa dagat ng mga churches, natagpuan ninyo yung tunay. Napakapalad po ninyo. Huwag niyong i-taken for granted ito. Sa pamamagitan ng Castilleos Church, yung mga mahal ninyo sa buhay ay may pagkakataong makapiling ninyo sa langit magpakailanman. Pwede silang maligtas. Tingnan niyo yung babaeng Samaritano. Di ba? Doon sa Juan chapter 4, na-meet niya si Jesus. Naligtas siya sa pamamagitan ni Jesus. Kaya anong ginawa niya? Yung mga kababayan niya, kanino niya dinala? Sabi nun sa Juan chapter 4 verse 29, sabi niya, tingnan ninyo ang isang tao na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Ito na nga kaya ang Kristo. Ginaid niya kay Jesus kung saan niya narinig yung salita ng buhay na walang hanggan. Hindi ba? Ganon din po tayo. Paano nga naman natin dadalhin dito yung mga kaanak natin kung tayo naman dito ay hindi nananatili? Hindi ba? Naligtas ka dito pero umaaten ka dun sa isang tumbling church yung malapit sa bahay nyo. Paano? Di ba yung naligtas na hindi nananatili sa Castilleos Church, dun sa malapit na church nag-a-attend, paano niya maakay sa katotohanan yung pamilya niya? Hindi ba? Pwede ba nating sabihin sa pamilya natin na, ay, kasi dito lang ako nag-a-attend kasi malapit, pero hindi totoo yung salita dito. Doon tayo sa Castilleos Church para maligtas ka. Pwede ba yun? Di para kang may kulang at kalahati pagka ganun ka manalita, di ba? Dapat tayong manatili kung saan tayo nagkaroon ng tamang pananampalataya. Di ba? Alam niyo po, sa church natin, sa Castilleos Church, maraming kapintasan dito. Maraming kulang. Tama? Pero meron tayong isang bagay na may pagmamalaki. Nandito yung salita ng buhay na walang hanggan. Di ba? Hanggat nandito, ipinangangaral yung salita ng buhay na walang hanggan. At yung Holy Spirit ay kumikilos para ipaunawa yung salita ng buhay na walang hanggan, manatili po tayo dito. Ngayon, kung may makita tayong ibang church na mas effective, mas mahusay, at mas makapangyarihan yung pagkilos ng Holy Spirit sa kanila at mas marami talagang naliligtas, di lipat tayo doon, di ba? Dahil yun naman ang gusto natin, magamit tayo ng Holy Spirit. Mismong si Pastor Johan rin, nagsabi siya, na kung meron tayong mahanap na church, na mas makapangyarihan yung pangangaral ng gospel, mas makapangyarihan yung work of Holy Spirit, doon tayo. Dahil gusto natin, mas marami pa yung maligtas. Hindi lang, marami na po kayo, pero huwag kayong makontento. Dapat mas marami pa yung maligtas. Kung ganon, saan tayo mananatili? Kaya dito, verse 68, Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Yung evangelism po natin, yung pananatili sa Panginoon ay yung pangangaral ng pag-ibig ng Panginoon. Yung pangangaral ng salita ng buhay na walang hanggan. Dapat po tayong mangaral, ipangaral natin yung ebanghelyo sa mas marami pang naliligaw na kaluluwa. May paparating po tayo na Youth Bible Camp, hindi ba? At ang Castilleos Church ay may mga naka-schedule po na pangangaral ng ebanghelyo. Magpupunta sa Bohol. Merong Bohol Mission ng Castilleos Church. Hindi kayo lahat makakapunta. Alam ko gusto ninyong lahat magpunta, pero hindi po 12 pesos ang pamasahe kasi dun eh. Mahal po. Pero kahit nawala kayo dun, huwag niyong hayaan na wala kayong bahagi. Magbigay kayo ng Bible Seminar offering. Tama? Tapos, hindi lang Bible Seminar offering, yung prayers po ninyo. Sabayan po ninyo ng panalangin yung bawat session ng Bible Seminar doon. Hindi ba? Makibalita po kayo. Hindi yung wala tayong pakialam. Di ba? Dapat nagtatanong tayo, brother, sister, pastor, kumusta po kayo dyan?
Kumusta po yung nakikinig? Interesado po ba sila? Nananalangin po kami. Ang laking encouragement po noon doon sa mga nagmimisyon kung may mga kapatid na nagpapadala ng ganong klase ng mga mensahe. Hindi ba? At kapag may naligtas, pati ikaw may gantimpala. Sabi doon sa Daniel chapter 12 verse 3, yung mga nagpabalik ng marami sa katwiran ay magniningning na para mga bituin magpakailanman. Para mga bituin, ito po yung kaluwalhatian, luluwalhatiin tayo ng Panginoon. Sabi sa Apocalypse chapter 22 verse 12, ako'y malapit ng dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ipangaral natin ng masigasig yung Ebanghelyo dahil gagantimpalaan po tayo ng Panginoon. Pero may papangaral natin yan kung nananatili tayo sa church. So 4 na mahalagang bagay po. Yung 4 na sangkap, 4 na elemento o 4 na gulong kung tawagin. Words of God, prayer, fellowship, evangelism. Makikita po natin dito yan sa patotoo ni Pedro. Sabi niya, Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Nakapaloob po doon yung lahat ng importanteng elemento sa ating buhay Kristiyano. At kung tayo'y mananatili hanggang sa dumating si Jesus, magmula ngayon hanggang sa dumating si Jesus, magbubunga po tayo ng marami at gagantimpalaan tayo ng Panginoon. Last verse natin, Juan chapter 15, tingnan natin yung verse 5. Basahin po natin ng sabay-sabay, Juan 15 verse 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Hihiwalay pa ba tayo? Hihiwalay pa ba tayo sa Panginoon, sa church? Hindi na. May mapupuntahan pa ba tayong ibang lugar kung talagang tunay tayong naligtas? Wala na. Sa Panginoon ang lugar natin, sa church ang lugar natin, huwag na tayong magpunta kung saan-saan, manatili po tayo sa Castilla House Church. Pwede po ba yan, brothers and sisters? Tayo pong lahat ay umukot manalangin. Diyos, sa manaming banal na nasa langit, salamat po dakilang Diyos sa umaga na ito na muli ay pinaalalahanan mo kami kung ano po ba yung mga bagay na mahalaga sa aming buhay Kristiyano. Nawa lahat po ng mga brothers and sisters ng Castilla House Church, yung mga wala po dito ngayon namang Diyos, nawa ay magkaroon din sila ng pusong desperado na manatili sa iyo, manatili po sa church. At sa loob po ng church amang Diyos ay lumago yung kanilang pananampalataya at maipangaral pa nila yung Ebanghelyo sa maraming ligaw na mga kaluluwa. Sa mga paparating na mga gawain po ng pangangaral ng Ebanghelyo ng Castilla House Church, naway samahan mo sila amang Diyos. Kumilos ka po ng makapangyarihan, nawa ang Espiritu Santo yung magbigay ng kalakasan, karunungan at kapangyarihan sa mga nangangaral ng iyo pong banal na salita. At sa pamamagitan nito, ang dugo ng Panginoong Jesus ay maipangaral po sa mga ligaw ng kaluluwa at sila po yung magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa aming pag-iwahiwalay amang Diyos, naway mapagbulayan pa ng mga kapatid, yung mga mensaheng aming narinig sa umaga na ito. Dalangin po namin ito na may papuri pasasalamat sa ngalan ng Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.